Eto na mga kapatid. Galing sa ating Pinas News Insider, malaking good news ito, Kongreso. Nakuha na ni BP Sara. Patanong ha. BBM Lisa Tamba, sobrang napahiya sa balitang ito. Yan, patanong yan mga kapatid. So ibig sabihin itong Kongreso, 28th Congress siguro kay BP Sara na umaanib o kay BP Sara na po pumapabor. Ito ang pinakamaganda. Tara, pakinggan natin. Kung nakakaramdam kayo ng babagal na internet, nandiyan po ang Fiber ni Juan. Napakabilis ng internet nila at ang mura-mura pa. Tumawag na kayo, baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, eto na. Panoorin natin anong meron dito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon Pinas sa News mundo Insider. ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang panggigipit sa mga Duterte na halos tila taplakan na ng lupa ng mababang kapulungan na pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez. Ang Office of the Vice President na pinamumunuan naman ni Vice President Sara Duterte ay tila nasampal ito sa isang kataga na ang gaba di jud magsaba, ang lahat ay tunay na may hangganan dahil mukhang may matinding laglagan di umano na nangyayari sa mababang kapulungan at tila unti-unti nang nagkakabaliktaran ang mga ilang mababatas o kongresista na tila unti-unti na ring namulat sa tunay na katotohanan. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos mabuwag ang Quadcom na binuo ng ilang kongresista na kilalang kumikwestiyon sa Office of the Vice President, tila tunay nga ang lahat ay may hangganan matapos ang kumpirmadong balita na may mga ilang kongresista umano na bumaliktad na at tila hindi na sumasang-ayon sa mga di umano'y kabulastugan na ginagawa sa liderato ng Kamara at unti-unti na ring nagkalaglagan ang mga mambabatas na nasa Kongreso. Narito ang kumpirmadong balita online na mga komento at full reaction video ng isang magaling na solid DDS vlogger na si Mr. Will Talker at ang magaling na ex-general na si Johnny Macanyas na siyang tila sumampal ng buong katotohanan sa liderato ng Kamara. Panuuri ng full video. At syempre bago yan, dapat po managot sila. Yung mga pang-aabala pong ginawa nila kay BP Sara Duterte nung panahon po nung 19th Congress. Dapat po, 'di ba, abalahin ka, papupuntahin ka, yung mga vlogger at kung sino-sino pa, uubos ng oras, tapos mai-stress ka pa, yan. Dapat panagutin din sila sa mga ganyang ginagawa po nila. Kasi po, kawawa naman yung mga kababayan din natin, ano. Tapos si BP Sara, kung ano pong pinagagagawa nila, imbis na nagtatrabaho tong si BP Sara, inuurat-urat nila, ginugor-gor-gor-gor nila. Hindi naman talaga nila kaya si BP Sara. Ang problema lang, kung wala sanang mas aabala kay BP Sara, ibig ko sabihin, wala sanang mang-aabala, wala sanang mang-uurat-urat dyan. Sana mas lalo pang, di ba, yung budget nga parang inano ata yung budget ni BP Sara yung panibago ngayon, 2025, parang kinaltasan o kaya mababa lang. Samantalang sa iba ang tataas, tapos wala naman tayong nakikitang proyekto. Si BP Sara, grabe ho. May mga libreng sakay. Naku, puntahan nyo na lang po sa kanyang page sa Facebook po. Madali naman lang i-type BP Inday Sara Duterte. Kaya Office of the Vice President. Lalabas po lahat ng mga nagawa ni BP Sara. May nakalagay pa doon na website. Tuloy na natin to ha. Agoy. Wala na mga lords. Laglagan na sila. Agay. Di ba? Cebuano Solon refuses to sign manifesto to support Romualdez. Just in, Deputy Speaker and Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duque Frasco. Ano ba yung kanyang pangalan? Is reportedly among the lawmakers who have declined to sign the manifesto supporting the continued speakership of late Ferdinand Martin Romualdez. Ay, very good. Sana marami pang makonsensya, no? While no official... Kasi sabi din ng iba,
na habang tumatagal, habang nakikita na nilang mas si BP Sara na ngayon ang nangingibabaw, marami daw ho talagang babaliktad. Pinapanood ko rin yung mga professional na sa mga politics, pero yung mga bobo doon tayo sa mga matatalino. Darating din kasi ang panahon daw na mararamdaman nila wala nang kwenta to, lame duck na to. Pag natapos ang eleksyon, wala nang kwenta lalo to, wala nang ang kwenta ngayon, mas lalo pang walang kwenta kapag hindi na to. Wala na eh. Diba? Wala nang nagtitiwala. So, ibig sabihin, pag ito nawalan ng kapangyarihan at kung umaanib pa rin kayo dito, durog kayo kay BP Sara pag si BP Sara na ang naging presidente. Sa bagay ngayon, kahit ngayon pa lang, durog-durog na sila eh. Tuloy tayo. Full explanation has been issued. Sources say growing discontent is simmering within the House, particularly among lawyers from the Visayas and Mindanao. Representative Franco's office has not issued an official statement but has assured Daily Tribune that the Deputy Speaker will release one tomorrow, June 7. Diba? Imagine niyo mga lords, no? May nagising na! Sana dadami pa ang mga kongresistang makokonsensya sa pinagagagawa ni Romualdez. Sa totoo lang nakakasuka. Imagine mo sa 3 years ng Marcos admin, itong si Romualdez talaga, siya talaga ang panira no? Bulol-bulol din pala magsalita yan, ano? Parang hindi mo lang kung saan niya... Basta, pag nagsalita siya, bulol-bulol. Tsaka, hindi siya pwedeng maging presidente. Kaya siguro, 1% lang yung kanyang survey, no? Walang... Pagdating po sa politika, pagdating sa mga survey, walang tira to. Wala. As in, baon sa lupa. Walang kwenta tong taong to. No hate po, Sir Tamba, no? Wala tayong hate po sa inyo sa personal. Pero pagdating sa politics, wala kang binatbat. Nagkakaroon ka lang ng binatbat ngayon kasi nagagamit nyo yung presidente. Grabe. Opinion lang natin to. And nakakalungkot lang kasi ibang mga kongresista hawak sa liig. Pero believe tayo sa mga kongresistang naninindigan. Ito, bumaliktad na. Yes. Tama yan. Nice one. As early as now. No, tanggalin nyo na as speaker yang si Romualdez. Kung gusto nyong maging produktibo pa ang another 3 years ng Marcos admin. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaction at Eto opinion itong post ni General. Yonoya. Title is, Cebuano Solon refuses to sign manifesto to support Romualdez. Okay? Just in, Deputy Speaker and Cebu 5th District Representative Vincent Franco Frasco is reportedly among the lawmakers who have declined to sign the manifesto supporting the continued speakership of late Representative Ferdinand Martin Romualdez for the 20th Congress. While no explanation has been issued, sources say growing discontent is simmering within the House, particularly among lawmakers from the Visayas and Mindanao. Representative Frasco's office has not issued an official statement but has assured the media that the Deputy Speaker will release one in the coming days. Okay, so ano ito? It's sudden development kasi nga, di ba, taga Bisaya si Speaker Romualdez. Ito, from Cebu, Visayas. Dapat sana magkakampi. Bakit biglang umayaw? Ano ang ibig sabihin? Ano yun? Senyalis na yun eh. Yung iba kasi parang hindi pa naglalakas ng loob eh. Naghahanap pa sila ng pwedeng mauna. Base lang sa opinion natin na, nako, hindi pa ako pwedeng maunang mag-ano dito, matras. Kailangan may aatras munang iba bago rin mag-atrasan yung iba. No? May aatras munang isa. Kumbaga tulakan eh kung sinong mauna. Ako mauna to ba? Lalakas na rin loob ko. Alis na rin ako dito. Isipin nyo, minsan, makakaramdam kayo dyan, may mga vlogger na lilipat din. At welcome po kayo dito sa amin. Sa paglaban po sa mga, kumbaga, lumalaban tayo para sa mga Duterte. At lalabanan ho natin yung mga talagang, hindi naman laban ng personal, wala naman tayong laban dyan.
yung ipagtatanggol lang natin yung katotohanan. Di bali nang hindi sila maniwala, basta tayo, mga subscriber natin, mga nagko-comment na ng mga matutuwid, tayo po, malawak ang ating pag-unawa pag sa ganitong mga bagay-bagay. Nawawalan na ba ng influence si Speaker Romualdez sa Bisaya? Kung ito, basahin lang dito growing. Sources say, so I don't know what sources. Growing discontent is simmering within the House, particularly among lawmakers from Visayas and Mindanao. So, ito, opinion ko lang ito Nakikita ko na mayroong lalaban kay Speaker Romualdez sa 20th Congress. Hindi katulad nitong 19th Congress na parang, kasi mabango pa ang Marcos Jr. administration pag upo, kaya kung sino ang pinili ng Pangulo, yun na yun, pinsan. So, nakikita, Wala, hindi mabango. Bulok na yun sila. ito na yung palatandaan siguro. Again, these are all opinions. Yes. I'm not sure of it. Akin lang ito. Baka ito na yung signs ng pagiging lame duck president Oo. na yung kagustuhan ng Pangulo hindi na nila susundin. Yes. Ito yung sinasabi ni Ted Filon sa kanyang programa na sa 2026 magiging lame duck na ang sitting president Agoy. at ang mga politiko, congressman man o senador, unti-unti nang gagapang parang langgam na papunta kung saan yung matamis. Ay, oo. So, nakakapagtaka Bakit ayaw niya? Deputy speaker ito. Deputy speaker. Ayaw niya. So, itong bago lang natapos ang eleksyon, nagsalita si Congressman Toby Chanco. Yung dahilan, bakit natalo ang alyansa at sinisisi niya yung pinilit na impeachment. Tapos, may nag-float na ng idea na pwede siyang maging speaker o kakandidato. Nako, baka meron ng mga puwersa na nagbaback up kay Congressman Toby Chanco. Ako, personally, kung ako lang ang opinion ko lang, gusto ko si Speaker Toby, Speaker, sana magdilang anghel ako. Gusto ko maging Speaker of the House si Congressman Toby Chanco. Pwede yan, pwede. Pero kung sa kabuuan lang naman para makasigurado tayo, dapat mga kaalyado po ng Duterte talaga yung magiging speaker. Halimbawa, Duterte talaga para sigurado ka na wala nang, diba? O kaya isa may Duterte Youth, tama, Duterte Youth Party List, yung isa lang din doon, no? Sino pa bang pwede? Richard Gomez pwede din, Basta sa Duterte, sino ba? Yung isang kalimutan ko na pangalan. Sino pa bang iba pa? Basta lahat puro kaalyado ng Duterte. Yun ang masigurado, no? Ito kung aalyado sa Duterte or babaliktad na, medyo kailangan lutuin pa ng lutuin mamaya biglang bumaliktad ulit. Nahirap na. Ito'y base lang din sa ating opinion. Mas maganda puro Duterte, no? Kahit sabihin pa natin na alyado siya ni PBBM, Si Bastek, kung nagsasalita siya there is sincerity sa kanyang sinasabi. Tapos, hindi siya mayabang. Pwede. Nagsasabi lang siya ng totoo. At Yeah. napakaganda ang feedback sa kanya sa nabotas. Tama ba, nabotas? Matulungin, madaling lapitan. Yan ang tapos wala akong naririnig na bahid sa katiwalian. Wow. Maganda rin yung ganyan. So, marami ang nagsasabi, again, these are opinions or comments lang na babasa ko na kung gusto ng Pangulong Marcos Jr. na bumango, makabawi itong last 3 years niya, ang humihila kasi sa performance ng Pangulo, ang kanyang rating humihila, ditong perceived corruption na nagsisimula sa Kongreso. Tingnan nyo ang nangyari sa 2025 budget. Described as the most corrupt budget in history. Oo. Na dalawang ex-senator nagsasabi, Senator Drilon, Senator elect Lacson, na wala na, mangled
yung National Expenditure Program beyond recognition, talagang chinap-chap nila. Sinong nag-chap-chap? Itong mga lawmakers. Yeah. Kaya sabi ni Senator Lacson na sana ang Pangulo gamitin niya yung persuasive powers niya para mahinto yung mga ganong insertion sa budget dahil yun ang nakakasira. Wala, weak yan. Baka yun na nga, may mga gumagalaw ng puwersa, political forces na lalabanan nila si Speaker Romualdez at papalitan ng iba. Ito na mga indikasyon. Yung ayaw pagpirma ni Congressman Frasco, delikado yan kung yung pamilyang Frasco, kahit natalo si Governor Gwen Garcia, pagka-governor, kailang marami pa silang alyado, mga congressman na loyal sa mga Garcia Frasco. Baka mamaya, hindi lang itong si Congressman Frasco ang hindi pipirma. Oo, baka marami pa. So, good luck sa pagpili. Sino ang magiging Speaker of the House? Sana lang po wag na si Speaker. Oo, nabigyan kayo, naambunan kayo yan, pero may sariling interest kasi. Magtrabaho na lang ho sana sila ng maigi dyan. Base sa ating opinion at palagay, mayayaman na kayo, may kanya-kanya na kayong pera, mataas na ang pamumuhay ninyo. May mga milyones na kayo, pakiusap lang, wag nyo nang katkungin pa ang pera ng bayan, magtrabaho na lang kayo ng maayos dyan. Maawa naman kayo sa mga kababayan ho natin.